May isang barangay sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte na talaga namang tawag pansin dahil ang jowa ng mga babae roon puro raw AFAM o foreigner. Ngayong most beautiful day in the universe, kasama sa mga magwawagayway raw ng bandila ng mga Pilipina, ang ilang mga babae sa barangay Kawa-Kawa, Dapitan City, Zamboanga del Norte, Philippines. Ang ilan sa mga dalaga kasi rito, kung hindi nagkakajowa, nakakapangasawa ng mga foreigner o AFAM. Dito sa barangay namin, gusto nila malahian ng magaganda at pogi. Apat nagkapag-asawa ng foreigner o AFAM. Yung mga jowa, 10 sa hanggang mahigit pa. Isa sa kanila, ang single mother of 2 na si April. Mga Pinoy naman daw ang mga dati niyang nakarelasyon pero nawasak ang kanyang puso. Hindi nag-work yung relationship namin kasi hindi nagkakaintindihan. Tapos nagloloko. Hanggang napansin ni April na marami sa kanilang barangay sa mga AFAM nakahanap ng true love. Parang naiinggit din ako. Sana may AFAM din ako. Kaya si April binuksang muli ang kanyang puso at inbox. At sa kanyang mga nakachat. I have a question. What? Do you have a name or can I just call you mine? Pinakatinamaan daw siya sa Amerikanong itago natin sa pangalang Joe. Lagi rin daw siyang pinapadalhan ni Joe ng allowance. 3,000 every month. Never akong nanghingi sa kanya. Siya yung kusang bumigay sa akin ng pera. Kain at saka pang bayad ng mga kuryente at tubig. Nasa alapaap daw si April. Nang walang kung ano-ano, si Joe, bigla siyang ginost. Hindi ko na siya ma-search. Blinak niya ako. Si April, pinilit mag-move on. Hanggang nakilala niya ang isa uling Amerikano. 6 months na kaming nag-uusap, pero hindi pa kami official. Hindi lang naman pera ang habol ko sa AFAM. Ang gusto ko yung nagmamahal sa akin ng tunay at sa mga anak ko tanggap niya. Barangay naman ni April na si Vilma. Malaki ang pasasalamat sa mga AFAM dahil kasi sa Australianong nobyo ng pamangkin niyang si Cherry, hindi lang nila napaayos ang nooy sira-sira nilang kubo. Napa-expand pa. Yung namatay na ang mama niya, hindi na siya nakatapos sa college. Mahirap kami kasi yung hanap buhay ng asawa ko ay tricycle driver lang. Noon pa man, target na raw ng pamangkin ni Vilma na si Cherry na makapangasawa ng foreigner. Sabi niya, auntie, mag-chat-chat ako para magka-asawa ako ng foreigner para maahon kita sa hirap. Hanggang nakilala nga ni Cherry si Levon. Kasal na sila. Si Cherry sa Australia na rin ngayon nakatira. Buwan-buwan, binigyan na kami ng sustento, budget. Nagpapasalamat din kami, buong pamilya na nakapag-asawa si Cherry ng foreigner. Kasi kung wala siya, wala kami. Hirap talaga. Pero kung pahabaan lang naman ang hair sa barangay Kawa-Kawa ang laban, kanya na ang corona. Ang nabighani lang daw kasi sa kanyang AFAM, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi siyam. Ikaw na, girl! Abay, proud pa nga niyang i-flinex at nirate ang mga nakarelasyon niyang foreigner. Pero bago niyo siya husgahan, nais lang klaruhin ni Sheena. Seryoso daw siya sa mga nakakausap niyang AFAM. Katunayan, 7 raw sa 9 niyang nakachat, naging official jowa niya. Yung ideal man ko po ay yung matatangos ang ilong, yung matangkad, tapos iba yung kulay ng hair at mata nila. Si Sheena, nag-download ng dating app. Mga 5 ang dating apps na nasa phone ko. May mga dating apps rin po na nagbabayad ako like 399 per month, may mga 500. I'm tired. I know, because you've been running through my mind. Ang una niyang nakachat, isang Iraqi. 7 out of 10, okay naman din po siya. Hanggang si Sheena na turn off daw dito. Nag-ask po siya ng nude.
No, I cannot. Parang nagalit siya, binlock niya ako. Ang ikalawa naman daw na nagpatibok ng kanyang puso, Pakistani. 8 out of 10. Mabait. Sweet din po siya, ma-effort. Pero meron din daw siyang nakitang red flag. May pagka-strict, tsaka controlling din. Iniwan ko na lang din po, parang nasasakal ako sa kanya. Si Sheena, na in love daw ulit. Pero ang kanyang relasyon, hindi raw tumagal ng 1 taon. 7 out of 10. Siya po ay nasa Australia ngayon. May mga habits siya na ayoko, napaka-attitude. Pero kung meron daw siyang pinakaminahal sa lahat ng kanyang mga nakarelasyon, ang naging boyfriend niya sa loob ng 2 taon, ang Amerikanong si Johnny. Hindi niya tunay na pangalan. Siya po yung pinakamatagal na naging ex ko. Kahit sinaktan niya ako ng bonggang-bongga to the highest level, 10 pa rin po kasi minahal ko siya ng sobra. Nagbago po siya eh. Nagagalit na po siya kapag tumatawag ako. I just let him go. I'll rate him 100 out of 10. Sweet, at saka siya din po yung mga nagbibigay sa akin noon ng gifts like shirts, mga bracelets. Ito, hindi po naging kami. 7 out of 10. Siya po yung nagbigay sa akin ng 10K for sushi. Pero sa lahat po ng natanggap ko, ito po yung pinakamahal o espesyal. Yung phone ko po ngayon, fully paid. Aminado rin si Sheena na ang ilan sa mga ito nagpapadala sa kanya ng pera. Depende po, minsan 3K per week, minsan 5K. Kakagaan po siya ng buhay kasi may maitutulong sa'yo. Si Our Lady of Foreign Affairs? Ano kaya ang nakita nila sa'yo? Kala ko maganda. Pero dahil din daw dito, si Sheena hindi nakaligtas sa bashing. Ako daw po yung pag-asa ng bayan. In a negative way. Bayaran daw po ako, gold digger ako. Nasaktan ako kasi parang, uy, ba't ganun? Ginajudge agad. Pero sa siyam na naka-LDR o long-distance relationship ni Sheena, may isa kayang mapangahas na puntahan siya rito sa Pilipinas? Palagi niya din po akong chinachat. Kaya ayun, binigyan ko siya ng chance. I do definitely love Sheena with all my heart. I will take the 36-hour plus flight to see her. Ang tagpong hahango sa hirap ng kalooban ng pusong sawi ni Sheena. I have a surprise for you, babe. What? It should... Susunod na! Si Sheena, ang afam daw na napaibig niya, hindi lang isa, hindi lang din 2, kundi 9. Wala kaming paki kung mayaman o mahirap. Basta sa amin lang, mapabuti lang kalagayan niya. Kung anong gusto niya, gusto na rin namin. Kasi kung hindi namin mabibigay sa kanya ng future, siya lang naghanap ng paraan. Kasi kami walang-wala dalawa. Gayunman, dahil sa mga natatanggap na regalo at sustento sa mga nakarelasyong afam, si Sheena binatikos. Bakit ang hilig ng mga foreigner sa mga pangit? Mabenta si Ateng. Gold digger be like, I hate this. Bayaran daw po ako, gold digger ako. Deep inside, masakit talaga. I just want to make clear po na never ako nanghingi ng kahit anong amount or gift sa mga afam. Gusto ko po magkaroon ng afam kasi gusto ko po na magaganda at pogi yung magiging mga anak ko. Ayaw na raw sana ni Sheena na umibig pa ng afam. Hanggang nakilala niya ang US Marine na si Stephen na isang African-American. Palagi niya din po akong chinachat. Kaya ayun, binigyan ko siya ng chance. I loved her smile and I love her personality. I definitely found her attractive. Siya po yung pinaka-supportive sa lahat. Siya po yung pinaka-maintindihin. Hindi niya po ginajudge yung mga past ko. 3 buwan na raw sila ngayong in a relationship. Consistent po siyang nagbibigay every quinceañera na 12K to 15K. Bigla-bigla din po siyang nagpapadala. Bumili ka ng pagkain, bilan mo ng kahit ano yung pamilya mo. I don't believe that Sheena is a gold digger or using me for anything like that. I think she's very true. At para patunayan din na seryoso si Stephen kay Sheena, plano na raw niya itong puntahan ng Pilipinas sa susunod na taon. I have a surprise for you, babe. What surprise? What? It should... What's this? Oh my God! Wow! Oh my God! It's pink! Thank you! I love you! Oh my
my God, it's pink! too, babe. I do definitely love Sheena with all my heart. I will take the 36-hour plus flight to see her. Babe, I can't wait to see you at the airport for the first time, and we do get that initial meeting that is going to be worth the wait. Ang barangay Kako ay isa sa pinakamahirap na barangay. Kaya siguro may mga kababayan natin na yun lang ang paraan nila para makaahon sa hirap. Pero lahat nirespeto ko. Pag foreigner, galing ka sa isang bansa na mayaman, magandang opportunity, syempre isipin mo din, pag naging asawa ko to, yung mga economic opportunities niya bilang citizen ng bansang yon ay posibleng matamo ko rin bilang Pilipino. Magpakasal ka dahil mahal mo yung tao, hindi dahil sa kanya economic condition. Maging vigilant kasi rampant pa rin naman yung mga cases ng domestic violence, iba't ibang mga form of violence. Kasi recently, mataas din yung kaso ng online exploitation. At if ever na may mga maranasang discrimination or violence, huwag talagang matakot na mag-speak out, i-hold accountable no, yung mga perpetrators. Karelasyon man nila o hindi, definitely hindi kailangan ng kababaihan ng kahit na sino man no, na mag-angat sa kanyang estado. Ang kailangan ng kababaihan ay proteksyon, kailangan ay serbisyo, kailangan ay oportunidad na makapag-ambag siya no, sa ekonomiya ng bansa. Naniniwala ako na may nakalaan talaga para sa'yo. No matter kung anong nationality, kung Pinoy ba yan, Afam ba yan. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.